Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagimbal si Calorena at Constantino sa nangyari sa anak nilang si Ino. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Napanood ni Ino sa balita na nakalaya na si Lilet Matias at napag-alaman din ni Ino na tumakas na palayo ang testigo nila Eira na si Evelyn na nagdiin kay Lilet. Kaya ito pansamantalang nakulong. Kaya naman agad-agad pinuntahan ni Ino si Lilet para itama lahat ng pagkakamali niya. Sa pag-uusap ni Lilet at Ino ay inamin ni Ino lahat ng kasalanang ginawa niya, maging ang kaso ni Ino sa kapatid ni Lilet na si Trixie. Pinaninindigan ni Ino na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Attorney Meredith at inosente silang dalawa ni Lilet. Ngunit litong-lito na si Lilet. Hindi na malaman ni Lilet kung paniniwalaan pa ba niya si Ino matapos malaman ni Lilet na matagal na pala siyang niloloko ng pamilya De Leon. Hindi matanggap ni Lilet na ginawa niyang kalabanin ang sarili niyang kapatid para lang ipagtanggol ang akala niyang tama. Pagtapos ng pag-amin ni Ino kay Lilet, ay nag-iwan siya ng isang pangako kay Lilet. Nahahanapin at tutulungan ni Ino sila Lilet na mahanap kung sino talaga ang totoong killer, lalong-lalo na ang taong nagdiin kay Lilet sa korte. Ayun na lang raw ang magiging way ni Ino para makabawi kay Lilet at mapatunayan na hindi siya ang pumatay kay Attorney Meredith. Bago umalis si Ino, isang mahigpit na yakap muna ang binigay niya kay Lilet. At dali-dali nang umalis si Ino. Maya-maya ay tumawag si Kurt kay Lilet. Takot na takot si Lilet at hindi makapaniwala sa nangyari sa kanilang dalawa ni Ino. Nagkita si Lilet at si Kurt sa lugar kung saan sila magdi-date. Iniisip ni Lilet lahat ng sinabi ni Ino sa kanya. Paano raw kung totoo lahat ng sinasabi ni Ino? Ibig sabihin daw ay pinagkanuno ni Lilet ang sarili niyang kapatid at pinalaya ang nang-abuso dito. Nagsisi si Lilet kung bakit pinagkatiwalaan pa niya si Ino. Kaya nagpasya si Lilet na kakausapin niya raw si Trixie. Hindi naman naging maayos ang date sana ni Kurt at ni Lilet dahil puro problema lang naman ang pinag-usapan nilang dalawa. Ngunit masaya pa rin si Kurt dahil pinagkakatiwalaan siya ni Lilet sa lahat ng problema niya. Kinabukasan, maagang umalis si Lilet para magpunta sa Keystone para puntahan ang kapatid na si Trixie. Nagtanong si Lilet kay Trixie kung pwede ba niyang makausap ni Lilet. Umupo si Lilet sa tabi nitong si Trixie. Dito sinabi ni Lilet na nakausap niya mismo si Ino at alam na ni Lilet ang totoo. Agad-agad na nagsalita si Trixie na alam na ni Lilet ang totoo na ni-rape talaga siya ni Ino, na mas pinaniwalaan pa ni Lilet si Ino kesa sa sarili niyang kapatid. Naging emosyonal si Trixie. Ganun din si Lilet. Hindi alam ni Lilet na pinapasakay at niloloko lang siya ni Ino noon. Kaya humingi ng tawad si Lilet kay Trixie. Hayaan daw ni Trixie na bumawi si Lilet sa kanya. Hayaan daw ni Trixie dahil hindi sila titigil na humanap ng ebidensya na makakapagturo na si Ino ang pumatay kay Attorney Meredith. Doon daw ay babawi si Lilet at sisiguraduhin na hindi na makakawala pa si Ino sa kasalanang ginawa niya. Samantala, kwinento ni Lilet lahat ng nasabi sa kanya ni Ino.
na totoong ni-rape ni Ino ang kapatid na si Trixie. Nakukonsensya nga raw si Lilet sa nagawa niyang mali sa kapatid niyang si Trixie dahil buong akala ni Lilet ay si Ino ang nagsasabi ng totoo dahil pinanindigan din nitong si Calorena at si RD na walang kasalanan ang anak nilang si Ino, kaya raw naniwala agad si Lilet. Hindi daw gawain ng isang attorney na ganon ang pag-uugali na naniwala agad siya sa isang tao. Yun pala ay bandang huli na mali pala ang pinanigang tao nitong si Lilet. Habang nag-uusap ang pamilya Matias, biglang nagring ang cellphone nitong si Lilet. Tumatawag si Ino kay Lilet. Sinagot ni Lilet ang cellphone niya at nakausap si Ino. Agad-agad sinabi ni Ino na kasama niya ngayon itong si Evelyn. Nagimbal si Lilet kung bakit magkasama si Evelyn at si Ino. Sinabi ni Ino na kinuha niya at itinago si Evelyn dahil gusto ni Ino na mapatunayan na wala talaga siyang kinalaman sa pagkamatay ni Attorney Meredith at gusto rin daw malaman ni Ino kung sino ang nag-utos kay Evelyn para idiin sa kortes ang ate niyang si Lilet. Dito na nga unti-unting nakapag-isip itong si Lilet. Tinanong ni Lilet si Ino kung saan sila nagpunta ni Evelyn at gusto raw mapuntahan ni Lilet itong si Ino para na rin matapat nga ni Lilet itong si Evelyn kung bakit siya ang tinuturo at idinidiin nito sa korte. Sinabi ni Ino kay Lilet na malalaman na nila kung sino ang nag-utos kay Evelyn at nagbayad kay Evelyn para idiin si Lilet sa korte. Natuwa naman si Lilet dahil sa wakas ay malalaman na nila kung sino ang mastermind ni Evelyn. Samantala, habang kausap ni Ino si Lilet ay wala siyang kamalay-malay na tumawag na pala sa pulis itong si Evelyn. Susuko na sana si Evelyn sa mga kapulisan dahil natatakot siya sa maaaring gawin sa kanya ni Ino. Dahil hanggang ngayon ay pinipisikal pa rin siya ni Ino dahil ayaw nga ni Evelyn na umamin kung sino ang nag-utos sa kanya para idiin si Lilet sa korte. Habang magkausap si Lilet at si Ino, dito na nga tinawagan ni Evelyn ang pulis at sinabi niya kung saan siya dinala ni Ino. Natatakot na kasi si Evelyn sa maaaring gawin sa kanya ni Ino. Kaya mas minabuti na lang ni Evelyn na sumuko sa mga pulis kesa kasama itong si Ino. Nadetect na nga ng mga pulis kung saan nagtatago itong si Ino at naabutan na nila si Ino at si Evelyn. Ngunit isa sa kanila ay wala na. Sino kaya ang namaalam? Si Evelyn ba o si Ino? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.